Naging bagyo na ang low pressure area sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Tinatawag ngayon yan na Bagyong Aghon. Namataan ito 340 kilometers silangan ng Hinatuan, Surigao del Sur. May taglay itong lakas ng hangin na aabot ng 45 kilometers per hour at pagbugso na 55 kilometers per hour. Kumikilos pa kanluran, hilagang kanluran ng bagyo sa bilis na 30 kilometers per hour. Itinaas na ngayon ang signal number 1 sa Eastern Samar, Dinagat Islands, Siargao Islands at Bukas Grande Islands. Ito ang unang bagyong pumasok ng PAR ngayong taon. Para bigyan tayo ng update dito sa Bagyong Aghon, makakausap natin sa linya ng telepono si Pag-asa Weather Specialist Ana Cloren. Magandang umaga, Ana. Yes po, magandang umaga rin po sa ating lahat. Sa kasalukuyan nga, itong bagyong si Aghon ay nasa layo na po 340 kilometers silangan ng Hinatuan, Surigao del Sur. At may nakataas po tayong tropical cyclone wind signal number 1 sa may Eastern Samar, Dinagat Islands, Siargao Islands at Bukas Grande Islands. Ito pong mga areas na to ay siya rin po makakaranas ng moderate to heavy na mga pag-ulan ngayong araw. Kasama na rin po ang eastern portion ng Southern Leyte at sa may southern portion ng Eastern Samar. Kaya pinag-iingat po natin yung ating mga kababayan dyan sa banta ng pagbaha at mga pagguho ng lupa. Okay. Ana, nabanggit nyo nga, meron ng mga ilang lugar, nabanggit natin sa report, may ilang lugar nang nagdeklara or idineklara ang signal number 1. Pero kayo ba nakikita ninyo yung posibilidad na magla-landfall itong Bagyong Aghon? At nakikita rin nyo rin ba yung posibilidad na mas lumakas pa ito? Yes po, sa ating pagtaya, hindi natin nalis ang posibilidad na ito ay maglandfall po sa may Southern Leyte or Eastern Visayas po. At sa ating pagtaya rin, habang kumikilos po ito, papalapit nga po dyan sa may Bicol region area, ay inasahan natin na mas lalakas pa po into tropical storm category. So, posible bukas po yan ng hapon or gabi ay umabot na po ito sa tropical storm category. At by Sunday, severe tropical storm category. At bago po ito lumabas sa ating area of responsibility, posibleng mas lumakas pa po ito at umabot sa typhoon category. Okay, Ana, ibig sabihin, nabanggit mo kanina, aabot hanggang Bicol. So, ibig sabihin, posibleng umabot hanggang Luzon o makaranas ng pag-ulan hanggang dito sa Luzon. Lalo, binabantayan natin yung operating level dyan sa Angat. Nasa minimum operating level na. Yes po, yung ating direct na epekto pong maapektuhan nitong bagyong si Aghon ay eastern section po ng Southern Luzon area or posible pati na rin po itong eastern section ng Central at Northern Luzon area. Pero yung Bulacan area po or dun sa may Angat Dam area ay posible pa rin po sila makaranas sa mga pag-ulan pero hindi po direct na epekto nitong bagyong si Aghon. So mga isolated cases po na mga pag-ulan lamang po inaasahan natin sa area po ng Angat. Okay, so ibig sabihin, Ana, kailangan medyo mag-expect na tayo ng maulan na weekend, ano? Kailan ba inaasahang lalabas ng Philippine Area of Responsibility ang bagyo? Maulan na weekend po inaasahan natin, masungit na panahon inaasahan natin, lalo na po sa Bicol region, Eastern Visayas area. Kaya doble ang paghahanda po talaga yung ating paalala sa ating mga kababayan. At posible pa itong lumabas sa ating area of responsibility by Tuesday po ng gabi o Miyerkules na po ng umaga. Okay, pagkatapos itong Aghon, meron pa ba kayo nakikita sa monitoring ninyo? Posibleng bagyo sa buwan ng Mayo hanggang Hunyo? Sa ngayon, wala pa naman po tayo nakikita na posible pong sumunod dito sa bagyo si Aghon. Okay, maraming salamat. Pag-asa Weather Specialist Ana Cloren. Mga kapatid, Jess De Los Santos po, huwag magpahuli sa mga umaaksyong balita at napapanahong issue sa bansa. Para sa mas malawak na balitaan, mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News 5.